Good morning mga kachupa. Nagising ko lang. Hindi kami nag-grocery kasi ang sakit ng paa ko talaga. So, stay with me as I do yung mga ginagawa ko. So, update natin yung kilikili natin. Medyo mo puti na. So, puti na na. Wala akong ginagamit, promise. Ano lang, gusto nyo lang magpawis bagay sa Philippines kasi hindi natin may iwasan magpawis, diba? So, ang aking ginagawa pagka bagong gising, ganito ang ginagawa. Sakit ang ano ko, abs ko. Sakit ng abs ko, ng paa ko. Kaya hindi kami nakapag-grocery. So, mamaya na lang kami mag-grocery. Pagka uwi ng aking fiancé, pumasok siya ngayon sa kanyang part-time job. Today is Saturday, so 8:45 AM. No, ang una kong ginagawa pagka nagigising ako is nagtutoothbrush. Para pangalagaan natin ang ating ipin, di ba? Kasi mahirap pagka nasira. Tuloy-tuloy na pagka nasira. Hindi natin mapigilan ang sira, so lang. Tapos, ang aking facial wipe, ang lagi kong ginagamit una, toothbrush. Saka ako maghihilamos ng, let's face it, na acne control. So, mga 230 lang yata to sa let's face. Yung let's face it, isa siyang facial salon, parang ganon. Doon ko to na-discover. So, ayan. Yung ginagamit ko to, parang nabawasan yung pagkatagyawatin ko. Kasi, dati, dami kong ubos na yung ko, facial ko. Hindi ko alam kung paano ako bibili niya. Nandito na ako sa wala naman yata yan dito. So, pipili na lang ako ng ibang dito dati, yung mukha ko, marami siyang ganyan, no? Yung parang bigas na maliliit na whiteheads. Pag pinutok mo, may lumalabas na parang whitehead. Ngayon, paunti-unti na siya. Siguro, dala na rin ng malamig na kliba, di ba? Pero eto, ewan ko bakit. Siguro stress ako. Ayan, lagi ako naghihilamos. Huli ko na ginagawa yung paghihilamos. Diba? Maganda na siya, no? Lang pangalagaan natin ng ating first love. Kasi dati, nung hindi ako nag-aalaga ng first love, wala akong pakailan. Ngayon, alagaan na natin. So, meron din kaming sariling towel para sa mukha lang. Pagka nagpupunas kayo, ganyan lang. Dampi-dampi lang. Huwag niyo igagano na. Dampi-dampi lang para yung mukha nyo hindi masadsad ba. Minsan kasi tayo hindi rin natin makontrol na ganunin no? Pero, dapat ganyan-ganyan lang pala. Kasi yung mukha, mabilis siyang magkaroon ng lamat. Alam mo yung parang ugat, hiwa-hiwa na stretchable, parang gano'n.
madali siyang maano. So, dapat, ganyan-ganyan lang pala. Dampi-dampi lang pala dapat. At saka sa mukha, dapat may sarili kayong towel. Kasi itong towel na to, sa katawan yan. So, iba yan, bukod yan. Dapat magkaroon kayo ng sariling towel for face. May nalalaman, no? This is my morning routine. So, hindi ko alam kung anong bibilin kong facial wash. Pag naubos na yung facial wash ko. Pero ang recommend ko yung Let's Face It na acne control if marami kayong acne at lagi kayong nasa labas. Mag-facial kayo every morning. Mamaya hindi ako mailigo kasi lalamig ako. Pangit naman din yung ligo ng ligo, di ba? Dito sa klima na to, hindi dapat laging naliligo. So, papalit muna ako guys kasi nakapantulog ako. So, balikan ko kayo later. So, muna natin ang ating bintana. Girl, I've been searching for long in this world. Try to find someone who could be on my picture of what used to be. And you came along. And I saw you, I knew you are the one, the love that I've been dreaming of. 'Cause I've been waiting for you. All my love for somebody who makes me feel the way I feel when I meet you. Baby, I'm really true, 'cause I've been waiting for you. Kulo lang ako ng tubig. Muna ako ng tubig. So, ang ito ang lagi kong almusal ang... Ay, hindi ko naugasan yung aking baso. Ito po ang laging ganap sa buhay namin. Minsan, boboring na lang ako. So, bumili kami ng bread dun sa Hartman Bakery. Sarap pang mga tinapay nila ron. Medyo mga ikamahalan nga lang. Kasi yung cookies na binili ko, 10 pieces, 500 pesos mahigit. So, isang cookies, 50 pesos. 56, mga ganun. Kasi diba ang $1 is 56 na bang? Hindi ko ano. 57? Hindi ko alam. Basta hindi ko tandaan. Basta ang palitan ng dollar nasa 50 plus. So, isasama ko lang kayo sa almusal ko. Mag-almusal tayo ngayon. So, today is June 1. Ang bilis ng panahon. Oh my God. June 1 na ba ngayon? Hindi ko matandaan. Ano bang date niya? June 1 nga. So, ilang araw na lang. Kasal ko na. Oh my God. Excited. Nervous. Pero yung kasal na gagawin namin is simple wedding lang. Yung, dito. Kakasal lang kami sa courthouse. So, parang tawag nila dun is West Wedding. Parang. So, ayun yung pinili namin kasi medyo madali-dali. Ito yung pinili namin banana cake ko. Pakita ko. Diba? Ang lalaki ng mga chocolate na naman. Minsan, pagka wala akong almusal, ang kinakain ko,
ano lang, yung turmeric tea. Iniinom ko lang yun. Pero ngayon, meron kami almusal. So, ubusin ko to. Ang pinili namin yun kasi nga, yung West, kasi madali lang, hindi masyadong magastos. Diba? Alam mo naman ang aking fiancé nagtitipid dahil ang daming bayarin. Ang dami niyang, binabayaran niya yung bahay. May insurance pa na ano. Basta ang dami niya binabayaran. Bumili kasi siya ng bagong ano ngayon, AC. Tapos tinanong ko magkano AC, magkano AC. Kasi yung AC niyan, bago yan. Bago ako pumunta dito, bago yung pinagawa niya. Kasi luma niyang AC, hindi na makakabuga ng maganda. Tsaka parang mabagal, maano na, maghihingalo ba? Kasi nung unang, dito, yung unang owner neto, yun pa yung AC nila. Alam mo kung magkano yung AC? Tinanong ko. Magkano AC? Hindi ka maniniwala. 400,000 pesos, sabi niya sa akin. Bakit ganyan? Bakit bumili ka ng ganyang AC? Sabi niya, meron naman daw tag 200,000 pesos na AC. Kasi yung AC dito guys, yung hindi yung isahang ano lang. Yung AC nila dito is maramihan, yung kumbaga buong kwarto. Naka-centralize ba? So ito yung turmeric ko. Kaya medyo mahal. Sabi ko, mahal naman. Bakit ganyan? Bakit ano, hindi ako aware sa ganyang AC Wala akong kaalam siguro kasi nga, ang alam nating AC, yung binibili lang natin na isang AC na 20,000, 30,000, 'di ba? Mga ganyan-ganyan. Dito iba ang AC nila, guys. Connected siya doon sa furnace. Yung furnace, yung binubuga ng mainit. Pag heater, 'di ba, pagka snow, kailangan mo ng heater. Pagka mainit naman, kailangan mo ng AC. So, iisa lang siya. Kaya nga sabi ko, ang mahal, bakit ganun? Pwede ka na magpatayo ng bahay nun Sa Philippines hindi dito Naano lang ako bakit ganun no? Sobrang, ang expensive sa ang expensive tumira dito, nakakabuisit. Hindi naman ako magbabayad, di ba? Kaya lang kasi, di ba, alam mo, mahal mo fiancé mo, di ba? Kahit magbayad yung fiancé mo, tingnan mo, dami niya hinuhulugan. Yung una, hinuhulugan niya bahay. Pangalawa, AC. Pangatlo, yung bathtub. Yung bathtub naman, nasa mga 390,000. Uy, bakit ang mahal ang bathtub mo? Sabi niya kasi, ano daw, lifetime na daw yun. So, pagka nasira, or lindol, or tornado, nasira ng libre lang ang palit. Ganun pala, sabi ko. Ang mahal, bakit ang ganyan? Ang shadow kang sa mga sa loob ng bahay mo na parang hindi ko kakayanin. Sabi ko, diyan gumagastos ka sa natin, hindi ka gumagastos, nabubwisit ako. Parang bakit yung mga gamit na paggagastosan mo? Bagay ako, napaggastosan niya rin ako ng milyon-milyon, di ba? Process ng visa, mahal-mahal na yung yung tag dito, yung lagyan nating honey ang aking turmeric tea. Yung nandun ako sa Philippines kasi nagpapadala siya sa akin monthly. Pagka may kailangan ako, bayaran ko ng kuryente, bayaran ko ng bahay. Ang bahay ko nun nasa 13,000. Nilipat niya kasi ako sa condo. Sana Dati kasi ako nakatira sa Santa Ana. Nilipat niya ako sa condo kasi nga daw, ayaw niya daw doon. Lagi maingay, ganyan-ganyan. Let's eat breakfast na, guys. So, nilipat nga ako doon sa River City. So, ang bayad ko doon is 13,000. Monthly yun Tapos, binigyan niya ako ng pan-down payment. Kasi, ibang ang down payment sa condo. Hinihingi nila, 2 months. 2 months deposit, 1 month advance. Parang ganun. So, ang binayaran namin is 20 plus So, 13 times 3. So, kayo na mag-compute guys kasi hindi ako marunong mag-compute. So, ayun, tumira rin ako na mahigit 1 taon doon.
Tapos yung, abang nakatira ako doon, work from home ako. Kasi may work naman ako nung time na yun. So, nagbabayad siya ng bahay. Ako naman ang nagbabayad sa mga bills, wifi, kuryente, tubig, sa mga pagkain. So, pagka kinapos ako, doon, minsan nanghihingi rin ako sa kanya na, okay, na kinapos ako kasi ganito, ganyan. So, ang dami rin, no? Tapos, kinumpute yun sa mga nasa milyon din, no? Kasi biruin mo yun, dahil, na kami, almost 4 years na kami in a relationship. In almost 4 years, lagi siyang susustento sa akin habang nandun ako sa Philippines, di ba? So, pagtanto ko rin na pinaggastusan din naman niya ako kahit papaano, di ba? Actually, parang ako nga yung pinakamahal eh. Kasi yung mga furnace at saka AC, yung mga bathtub, yung mga ayos niya dito sa bahay na to, para rin naman daw sa akin yun. Sana all. So, maging blessed na lang tayo kasi niready niya sa akin bago ko pumunta rito, niready niya na lahat. Walang kalat, malinis ang bahay, walang sira ang bahay, di ba? Ang hindi niya na ready yung backyard niya. Kasi nga, kakaayos niya dito sa loob ng bahay, yung backyard na pabayaan niya na. So, ako naman ang naglinis sa backyard, di ba? Although minsan na naglilinis din siya sa backyard, okay na rin yun kasi at least, di ba, hindi niya pinabayaan yung loob ng bahay, di ba? Inuna niya yung loob ng bahay kasi sa labas. Kaysa inuna niya yung labas, di na lalo ko na buwisit. So, ayun, natutuwa lang ako kasi although kahit na magastos nga, sabi nga niya kasi, dami yung binabayaran, yung mga ganyan-ganyan. Yung, hindi pa siya, sabi niya sa akin nakaraan, tapos na daw siya sa car niya, na hinuhulugan niya. So, ang hinuhulugan niya lang ngayon is, ang binabayaran niya ngayon every month is yung bahay niya, tapos yung AC, yung furnace, yung bathtub, tsaka yung kuryente tubig, 5 na yun. Wifi, tsaka yung sa cellphone nga. Yung sa cellphone, share siya ng kapatid niya. So, every year niya na lang binabayaran. So, ang dami palang binabayaran dito, no? Sabi ko, sa Philippines, ang bayad ko lang is bahay, kuryente, tubig, wifi. Ayun lang. 4 lang. Pero dito, ang dami niyang bayaran. No? Yung sa bahay nga. Meron pang, yung bukod sa bahay, meron pa ang insurance yung bahay mo. So, dapat, bawat bahay daw talaga dapat may insurance if ever na may tornado nga daw or something na na hindi natin inaasahan, meron silang lakas na loob para bumangon pa, di ba? So, ganun ang mga bahay dito, no? May mga insurance. Bukod sa bahay, meron pang insurance yung sasakyan. Damberan. Diyos ko po. Tapos, bukod pa dyan, yung yung pagkain nga rito. Hindi kami nakapag-grocery, so ang kakainin ko later is yung, baka mag-fasting ako. Siguro okay na po, tama na to, no? Na yung breakfast ko. Hugas lang ako kamay. Kala ng ibang tao, pagka nandito ka na sa ibang bansa, no? Ang yaman na neto, diba? Hindi nila alam, ang dami rin palang bayaran. Kaya kaya ako masaya na ako pagka binibilan ako ng mga gusto ko kahit na maliit na bagay lang. Hindi para sa akin, at least para sa bahay, di ba? Ayoko kasi nung gold, nung mga dress, nung mga nung ek-ek mo sa katawan. Siguro kung gusto kong bumili nun, gusto ko pera ko. Ayoko ng pera niya. Parang, ayoko kasi yung sabihin, spoiled ka. Diba? Pero kahapon, gumastos siya sa akin ng mahigit 4,000, sa fence lang ng garden ko. So, sabi ko, ang laki naman. Parang nalalakihan na ako. Kumbaga, parang ako. Imbis pang grocery na lang namin, di ba? Parang nang hinayang ako. Although kahit hindi ko pera, parang nanghinayang din ako, no? Sana pang grocery na lang natin, di ba? Kaya lang kasi may sabi ko nga sa kanya, huwag na kayo tayong bumili, sabi niya. Hindi, usapan is usapan, sabi niya. Deal is a deal, sabi niya.
Diba? Yung inaano ko kasi sa kanya, baka wala ka ng pera, sabi niya sa akin. Huwag ka mag-alala. Yung pera nga niya, sakto lang sa mga pambayad ng bills. Diba? May ipon, ganyan. Pero ang natutuwa lang ako sa kanya kasi may mga ibang Amerikano na piniling mag-loan para magtapos ng pag-aaral. Siya hindi na niya pinili kasi sabi niya, bakit pa akong maglo-loan? Pwede naman ako magtrabaho. Makaka-ano rin ako, ganyan. Hindi siya nakapagtapos ng college. Although nung naka-college siya, hindi siya nakapagtapos. Kasi nga, siya na gusto niya na magtrabaho, gusto niya na makatulong sa di ba? So, yung iba kasing Amerikano, nag-loan para makatapos ng pag-aaral. Tapos hanggang ngayon, kahit ang tanda-tanda nila, magbabayad pa rin sila ng school loan, di ba? Sabi ko, useless naman. Pag nakatapos ka nga ng college mo, nakaano ka nga ng magandang trabaho. Tapos yung loan mo, parang forever mo na siyang babayaran. Maano kasi yung dito, yung college, mahal lang college dito. Kapag ko lang na kumikinis yung balat ko. Di ba? Dati sa Philippines, hindi ako makinis. Ang daming mga butlig-butlig. Pero ngayon parang gumaganda-ganda nga. Kasi nga sa mga kinakain din minsan siguro. Yung honey, ginagawa ko sugar. So, sabi nga nila, maganda daw ang honey kaysa sa sugar. Diba? So, kung meron naman kayong extra pera, gusto nyong maging healthy ng kaunti, gumastos din kayo sa pagkain ng healthy foods, diba? Para hindi rin sayang ang pera nyo, diba? Kasi minsan, diba, pag iniisip natin, may pera tayo. Una natin binibili, mga kaek-ekan, mga ganyan. So, sabi ko sa kanya, wag nang bili, ganyan. Bili mo na lang ako ng mga healthy foods para nakakatulong din tayo sa health, para tumagal-tagal ang buhay, diba? Hindi magkaroon ng maraming sakit, diba? Pagtanda. So, guys, ayun gawin nyo pagka gising nyo, nung kayo ng turmeric tea. Sabi mo ng turmeric tea. Dati sa Pilipinas ako, real turmeric ang gamit ko. Nung bibili ako ng turmeric sa palengke, tapos babalatan ko. Ngayon, hindi ako makahanap dito ng turmeric. So, ito lang ang nahanap ko. Turmeric tea. So, sabi ko, tsaga-tsaga na lang dito. Mukhang okay rin naman ito eh. Press din naman, kaya lang ito kasi may mga ingredients pang iba. Pero okay lang din. At least, turmeric pa rin siya, di ba? Sarap. So, ayun, ganito lagi ang aking morning. Kagising, walang kausap. So, share ko na lang buhay ko, no? So, yun. Thank you guys for always supporting my channel. And don't forget to subscribe, like, and share sa mga natutuwa dyan, no? Huwag po tayong papabiktim. Papabiktim sa mga tawag dito, Shopee, TikTok, di ba may mga ganun. Kasi nung nasa Philippines ako, mahilig din ako dyan. Pero as long as kinukontrol ko din ang sarili ko, di ba? Kasi minsan, one time, umorder ako dyan sa Shopee, tsaka sa TikTok. Tapos pag dumadating na yung in-order ko, hindi yung parang nadidisappointed ka lang. So, okay na pumunta ka ng mall. Okay lang, kahit mahal. Branded, ganyan. At least doon, hindi ka madi-disappointed. Diba? Pag online kasi, napili, iba siya sa picture na napili mo. Tulad yan, bumili kayo sapatos. Gantong size. Ang binigay sa'yo, malaking size. Diba? Hindi mo naman pwede ibalik yun. Babalik mo yun, di nahaba proseso pa. Parang bubwisit ka lang. Kumbaga, kunwari, suot yung sapatos, 500 plus. Ay, 500 mo, di ba? Hindi mo naman masusuot. So, mas okay na bumili ka sa branded. Tulad ng Fila, yung mga sapatos na yan, yung Skechers, yung mga ganyan. Although, kahit mahal, at least, first, sure ka naman na tatagal sa'yo, di ba? Sa akin yung Skechers ko, siguro 2 years na yan.
Kasi binili namin yan yung pupunta nga kami sa Singapore. Kasi nga sabi niya sa akin, maglalakad-lakad tayo sa Singapore. So, kailangan mo ng sapatos na for walking. Sabi ko, hindi, pwede na ako nakasingilas. Hindi. Kapag tusin ka, ganyan-ganyan. Oh, mahal na mahal ako, no? Ganyan pala yun, no? So, pagka kayo nagta-travel, kailangan nyo ng sapatos for walking para... Kaya nung naglalakad kami sa Singapore, hindi ako masyadong pagod eh. Kasi yung sapatos ko nga hindi ganun kabigat. At saka magaan siya. Diba? Sabi ko sa kanya, kahapon, yung sapatos na ay yung tawag dito, sa birthday ko, kahit regaluhan niya na lang ako ng table at saka ng upuan sa laptop ba. Kasi yung table ko doon niya, sira-sira na. Umaga parang pinagtsatsagaan ko na lang. Ayun na lang bilhin niya sa akin sa IKEA. Kasi may IKEA dito. Hindi pa ako nakakapunta pero pupunta rin tayo doon. Sinearch ko ako sa IKEA nila is sa Milwaukee. So, gusto ko pumunta doon kasi nga sa IKEA, maraming mga gamit na furniture, yung mga sa gamit sa bahay. Ayun lagi gusto ko. So, sabi ko, yun ang gusto ko sa birthday ko. Diba? Sinabihan ko na. Diba? Nag-advance no? Advance healing. Ako nandito sa bahay. Gusto ko lagi ako nasa desk. Drawing. Minsan nag-i-edit, minsan nagme-makeup, diba? Ayun yung mga gusto ko. Hindi ko naman ma-spend yung time ko sa labas, sa mga kaibigan. I guess, meron ako dito sa bahay na natuturing akin ko talagang desk ko yan, ganyan-ganyan. Diba? May maangking ka. Swerte lang ako kasi, diba nga, iisip niya ako habang sa Philippines pa ako, niready niya na yung bahay, pinaayos niya na lahat ng sira. Although hindi perfect na ganun, pero at least, diba, wala na siyang problema sa AC, sa bathtub. Diba, ano lang ako na kahit medyo expensive. At least, okay, diba? Hindi na ako problema pa. Ano lang ako, masaya lang ako, sinishare ko yung mga good things, diba, na nangyari sa buhay ko. Masaya. Sana, lagi na lang ganito yung wala kang problema. Although kahit may problema ka, huwag mong dibdibin kasi minsan pag may problema tayo, minsan dinidibdib natin yung problema natin kaya parang lalong bumibigat siya, no? Huwag natin isipin ang problema, hayaan natin ang problema mag-isip sa atin. Advice. Naano ko lang kasi minsan pag may problema ko tulad yan, di ba may problema ako sa PCOS. Hindi ko na siya iniisip. Hayaan ko lang yan dyan. Di ba? Hayaan mo ang PCOS ang problema sa'yo. Di ba? Basta ikaw, ginagawa mo yung parte mo na nag-exercise ka, masaya ka, hindi ka depressed. Tapos, nagagalaw mo yung katawan mo, di ba? Hayaan mo ang PCOS dyan. Mawawala rin yan, di ba? Huwag mong isipin ng isipin. Ganun. Basta, pagka sa masakit ka, huwag mong isipin sakit mo. Isipin mo maging masaya ka lang. Saya ko, ganyan-ganyan. Kahit na may ganito ako, ganyan-ganyan. Buhay pa rin ako, di ba? Basta gawin mo lang ang parte mo na maging masaya ka, naaarawan ka, nasisikatan ka ng araw, nakakalabas ka, napagpapawisan ka. Pero kung siguro pagka may sakit ka, nakahiga ka lang, wala kang gagawin, yung parang dinidibdib mo yung sakit mo, dako baka dyan ka talaga anuhin. Ano ka lang, dapat pagka may sakit ka, huwag mong intindihin ang sakit mo, galawin pa rin ang katawan mo. Ganun ako pagka nilalagnat ako. Gusto ko pagka nilalagnat ako, ayoko nakahiga lang. Tapos yung bibibihin mo yung sakit mo, no? Parang lalong lalala kasi yun eh. Yung ganun kasi yung naramdaman ko nung time na nagkasakit ako. Dinamdam ko, nakahiga lang ako maghapon. Parang lalong sumakit yung katawan ko dahil lagi ako nakahiga. Hindi ako nasasakit. Hindi ako pagpapawisan. Hindi ako nasisikatan ng araw. So ngayon, pagka may sakit ako,
Ang ginagawa ko, naglilinis ako ng bahay. Ang dami ko ginagawa. Nagtutupi ako ng mga drawer. Tapos siguro mga kinabukasan, pawisan na ako, ganyan, ginalaw ko lahat ng katawan. Wala na yung lagnat. Ganun tayo ngayon. Kaya dapat kayo, pagka may sakit kayo, huwag niyong isipin ang sakit niyo. Ang isipin niyo na lang, ay mag-exercise ako. Papakasaya ako sa labas. Maglilinis ako ng bakod. Ganyan. Maglilinis ako ng garden ko. Magpa-fasting ako. Magda-diet ako. Yung alam mo yung normal na ginagawa ng mga tao. Maging masaya ka lang kasi una sa lahat, sabi nga nila, happiness is the best medicine. Diba? Diba? Kaya ikaw, pagka may sakit ka, huwag kang maglukmok. Kasi pag naglukmok ka, lalong lalala yung sakit mo, lalo kang lalala. Diba? Kaya, nasabi ko rin sa mga pamilya ko na kahit matanda na kayo, huwag kayong lumugmok dyan sa loob ng bahay. Huwag kayong dilalabas. Dapat mamalengke kayo, pasikat kayo ng araw, maglakad-lakad kayo, mamasyal kayo. Diba? Asaya-saya ng diba? Nakakapaglakad tayo, tayo, nakakakita tayo, nakakarinig tayo. Tapos hindi natin gagamitin, diba? So, ang pangat naman kasi, kaya lagi ko sinasabihan mga magulang ko na gumalaw-galaw, baka mamaya. Hindi ka na gumalaw habang buhay, sama yun, diba? So, dapat, galaw-galaw din. Lagi nating advice na mga magulang natin na galaw-galaw pag may time. Diba? Kasi mamaya hindi ka na gumalaw dyan. Ganyan ka na. Nangin ko pagsasabihan mama ko. Mama ko kasi, minsan kaka-cellphone nga, diba? Kaka-Facebook. Kaupo lang sa sofa. Kaupo lang, ganyan. Hindi niya alam yung pagtayo niya, nagkakrak na yung mga buto niya. O cellphone pa, diba? Lagi sasabihan ng cellphone ka pa. Dapat di ka na natuto mag-cellphone no? Kasi minsan yung cellphone mo, kakaganyan mo. Mag-enjoy ka ng kaka-scroll mo sa Facebook, no? Kaupo ka na maghapon, di mo alam na 8 hours ka na nakaupo dyan. Pagkatayo mo, ganyan ka na, di ba? Kung ganyan ka, sabi ko sa kanya, nakita ko siya, cellphone pa, di ba? Huwag ganun, kasi minsan iisipin nyo rin na, may oras ang pag-Facebook. Sabi na natin 1 hour lang. Kasi nung bata ako, wala pa cellphone na touchscreen ba? Wala pang ganyan. Hindi pa namin afford yan. So, nung bata ako, ang ginagamit namin, PisoNet. Yung sa PisoNet, maghulog ka ng piso, 15 minutes, para ganyan. Ewan ko lang ngayon kung ilang minutes na ngayon. Basta sa 1 hour, 15 pesos, parang ganun. Tapos, dati yun, noon pa yun, mga 2012, 2015, mga ganyan. So, ayun ang lagi namin gagawa. So, lagi may oras ang pag-Facebook, may oras ang pagsasaya. Diba? Huwag natin kalimutan na, maghapon na ako nakaupo. Baka yung mga buto ko, pag tumayo ako rito, mag-crack na. Diba? O ganon. Buti yung tatay ko, hindi mahilig mag-cellphone. Pag inutusan mo mga palengke siya. Pag bubuisit lang ako kasi, hindi niya maiwasan yung paninigarilyo nga. Hindi, syempre, matanda na, hindi na maiwasan, di ba? Hayaan na lang natin kasi kaysa, i-stop nila, tapos ma-depress sila. Hayaan na natin, bala sila. Basta ako, hindi ako nagkulang ng pagpapaalala, di ba? Basta ikaw, bilang anak, huwag mong kalimutang pagpaalalahanin yung mga magulang nyo, kahit na, di ba, nasa mga abroad, nasa malayo tayong lugar. Ayun lang ang tanging paraan para makatulong sa magulang is paalalahanan sila na gumalaw-galaw, di ba? Huwag yung 10 hours, 12 hours, buong maghapon ka nakaupo dyan sa sopa, kakascroll mo ng Facebook. Tapos minsan, bubudol ka pa, di ba? So, minsan, okay na sana Kasi, nanay ko nga, mahilig nga mag-cellphone. Wala siya masyadong trabaho dun sa kanyang boss. Kasi, minsan, gaalaga lang siya ng aso.
So, yung aso, hindi naman masyadong alagain kasi diba pagka pagka umihi, ayun ang gagawin niya eh. Paligo ng aso. Tapos, pakain ng aso. Diba? So, tag dito, ayun lang, madali lang ang trabaho niya. Kaya pagka wala siyang trabaho, upo siya sa sopa. So, lang siya, Facebook. Sabi ko, hindi tama yung ginagawa mo. Mamaya pagka tumayo ka nga dyan, ayun nga. Kakrak na. Kaya minsan yung nga daw niya, sumasakit na. Yung mga tagiliran, yung mga likod-likod, sumasakit na. Paano? Kakaupo mo yan. Kaka-Facebook mo yan. Diba? Tapos yung nag-request pa sa akin, bilang ko siya ng cellphone. Sabi ko, uy, ito ako tatay dito ng cellphone. Tsatsaga lang ako dito, wala pa ako trabaho, kaya huwag muna kayo mag-suggest, diba? Ayun lang guys, paalala ko lang sa lahat ng magulang, no? Huwag po tayo laging nakaupo, huwag po tayo laging naka-Facebook, nakatutong sa cellphone, kasi ang cellphone din may radiation. Isa pa yan, radiation. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nanlalabo ang mga mata. Kakaganyan mo. Mahilig pa naman sa gabi, pag walang ilaw, tapos naka-cellphone. Ayan, dyan malakas ang radiation ng cellphone. Tapos pagka tumingin ka dyan, nanlalabo na yung mga mata mo. Isa rin yan sa mga Kaya sabihan din natin ang ating magulang na huwag cellphone ng cellphone. I-spend ang time sa paglilinis. Huwag naman sa sabihin, inaalila natin magulang natin. Ang paglilinis kasi ng bahay is isang exercise din, no? Para sa mga nanay. Isa rin siya sa paraan na pag-exercise mo. Magpapawisan ka, magtanim-tanim ka sa labas. Kung wala naman kayong tanim, mag-garden kayo, pumili kayo ng mga lupa. Magtahi-tahi kayo, yung alam yung may gumagalaw ba yung katawan nyo. Tapos minsan, sinasabihan ko yung nanay ko na, mag-sumba-sumba nga. Kasi diba yung sumba, gumagalaw yung buong katawan. So sabi ko, mag-sumba-sumba ka kasi yung katawan mo, nakaupo ka lagi. Sumba-sumba ka. Or minsan, pumunta ka sa mga simbahan, Quiapo Church, Baclaran Church, mga ganyan-ganyan. Maglakad ka, papunta doon. Di ba yun? Adventure yun, di ba? Ayan na guys. Thank you for watching me. And don't forget to like, subscribe, and share to your parents na gumalaw-galaw din, di ba? Kahit papano, di ba? Thank you for watching me, and I hope you like this video, and sana may natutunan na naman kayo sa aking video. Thank you, and God bless.